Bago ko umpisahan ang kwentong ito, magpapasalamat po muna ako sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Kung sino ka man ay sana'y pagpalain ka palagi at hindi mauubusan ng swerte. Mag-umpisa na tayo. Magandang araw, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Ako nga pala sa Thea, Tubong, Maynila. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko ito at ng matalik kong kaibigang tawagin na lamang po natin sa pangalang Roxy. May katagalan ng panahon ang nakalipas nang mangyari ito at ng mga panahong iyon ay palaging na lamang bigo sa pag-ibig ang matalik kong kaibigang si Roxy. Kung hindi siya iniiwan ng kasintahan ay niloloko naman. Naalala ko ngang minsang nahuli ni Roxy ang kasintahan niyang may kahalikang ibang babae. Pero ang mas nakakagimbal, Sir Casper, ay isa pa sa mga kaibigan namin ang kahalika ng kasintahan niyang si Brent. Sobrang nasaktan siya noon na halos umabot nga sa puntong gusto niyang kitilin ang sariling buhay o magpakamatay. Nang malaman iyon ng mga magulang ni Roxy, pinakaiusapan ako na kung pwede ay isama ko raw si Roxy sa pagbabakasyon sa probinsya ng lola ko. Nagkataon kasing magbabakasyon ako noon sa lugar ng Samar. Naawa ako sa kalagayan ni Roxy, kaya pumayag na lamang akong isama siya para naman kahit papano ay hindi niya maisip na kitilin ang buhay niya para lang sa lalaking walang kwenta. Noon ngang bumiyahe kami ay tahimik lamang si Roxy. Walang kasigla-sigla at para bang napilitan lang siyang sumama sa akin. Ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang ina. Roxy, ayos ka lang ba? Alam mo, sigurado ako magugustuhan mo ang lugar na pupuntahan natin. Ako kasi tuwing may matinding problemang pinagdadaanan, ay nagbabakasyon lang ako sa bahay ni Lola at namamasyal. Ayun, pagbalik ko sa atin, borado na ang lahat ng mga problema ko. Ngiting wika ko kay Roxy at sinusubukang pasiglahin siya. Pasensya ka na, Thea. Sobrang sakit kasi ng ginawa sa akin ni Brent, kaya hindi ko kayang magsaya. Malungkot niyang tugon. Ano ka ba? Ayos lang yun. Ang mahalaga ay kasama kitang magbakasyon. Kapag nandoon na tayo, ipapasyal kita sa parke kung saan ako palaging tumatambay. Ngiting saad ko sa kanya. Matipid na tumangol lamang ang naging sagot ni Roxy sa akin. Tumahimik na lang ako at umupo ng maayos. Ipinikit ang mga mata. Pagkarating namin sa baryo ay masayang sinalubong kami ni Lola Minda at Lolo Samuel. Ipinakilala ko sa kanila si Roxy bago kami pumasok sa loob ng bahay. Ang tagal mong hindi nakapagbakasyon dito, Apo. Abay, mahigit 4 na taon ka ring hindi nakapagbakasyon na. Kung hindi pa tumawag sa amin ang mama mo at sinabing bumiyahe ka na papunta rito kasama ang kaibigan mo, hindi ko pa malalaman. Nakangiting wika ni Lola Minda. Pasensya na po kayo, Lola. Biglaan lang po ang pagbabakasyon ko. Nitong mga nakarang taon kasi, masyadong akong abala sa trabaho. Nako, kayo talaga mga taga Maynila eh. Abay, puro na lang trabaho ang inaatupag. Paminsan-minsan naman ay magpahinga kayo. Sabat ni Lolo Samuel matapos maglagay ng mangkok na may lamang manok na sinabawan. Sobrang nananabik ako sa luto ng abuela ko. Kaya't kahit pagod na pagod ako sa mahabang biyahe, ay nilantakan ko ang mga pagkaing hinain sa harapan namin.
Nung tignan ko naman si Roxy at nakita kong ganadong-ganado rin siya sa pagkain. Kaya't natuwa ako at hindi mapigilan ang umiti ng palihim. Nagpahinga lang kami ng araw na iyon. Nananakit kasi ang buong katawan ko sa sobrang haba ng biyahe. Kinagabihan, habang nagkukwentuhan kami ng kaibigan ko sa balkonahe ng bahay, ay sandaling umihip ng napakalakas na hangin. Kasabay noon ay nakalanghap ako ng mabangong samyo ng bulaklak. Sandali, naamoy mo ba yun? Ang bango? Tanong ko kay Roxy at saglit na tumingin dito. Mabango? Ang alin? Wala naman akong naaamoy. Nagtatakang kunot noong wika ng dalaga. Wala. Di bali na lang. Sagot ko at umiling-iling. Naisip kong baka nagkamali lang ako. Saglit na saglit lang naman kasi ang amoy na lalanghap ko at nawala naman kaagad iyon. Sa katagalan ng pag-uusap namin ay hindi na ako mapalagay pa at pagkawari ko ay may mga mata ang nakamasid sa amin nang hindi ko mawari kung nasaan. Apo, pumasok na kayo rito sa loob ng bahay at baka mamaya ay madaanan pa kayo ng aswang riyan sa labas. Bay mga dayo lang pa naman kayo dito. Mabango pa naman sa mga aswang ang mga dayuhan. Tawag sa amin ni Lola Minda. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi niya o biro lang. Kung kaya naman Sir Casper, nung lumapit kami dito ay biniro ko si Lola na kung totoo ang aswang na sinasabi niya ay hindi ako natatakot dito. Ikaw talagang bata ka. Abay hindi ka pa rin talaga nagbabago. Napakaswael mo pa ring bata. Paberong wika niya at kuno ay pinalo ako sa puwitan. Lola naman dalaga na pa ako, hindi na bata. Natatawang wika ko kay Lola Minda dahil sa ginawa niyang pagpalo ng bahagya sa puwit ko na parang bata. Natawa lang naman si Lola Minda at sinabihan akong sa loob na lang ng bahay ipagpatuloy namin ang pagkukwentuhang magkaibigan. So, iyon na nga Sir Casper. Sa loob na lang ng bahay namin ipinagpatuloy ang kwentuhan. Nakisali na rin sa usapan si Lola Minda. Hanggang sa nauwi na nga ang usapan namin. Sa napapabalitang engkantong nangunguha daw ng mga magagandang dalaga. Ligtas ang mga pangit, di joke lang. Naikwento sa amin ni Lola Minda na ilang beses nang may mga dalagang namatay sa kanilang baryo na walang dahilan. Ang sabi ng mga albularyo ay kinuha raw ng engkanto ang kaluluwa ng mga dalagang iyon para dalhin sa lugar ng mga ito at gawing alila. Hindi ako kumbinsido sa sinabi ni Lola Minda, kaya tinatawanan ko lang siya. Pinandilata niya naman ako ng mga mata at tila ba'y nagbibigay siya ng babala. Alam mo Lola, maniniwala lang ako kung ako mismo ang makakakita sa engkantong sinasabi mo. Ani ko pa. Sus Marius, kang bata ka. Tawarin ka nawa ng nasa taas. Maghinay-hinay ka nga dyan sa mga sinasabi mo. At baka may makarinig sa iyong nilalang. Nako, kung hindi lang kita apo. Kanina pa kita kinurot sa singit. Nako. Aniya at napa-sign of the cross pa. Ulbahinam. Natawa na lamang ako at hindi na nga kinontra pa si Lola Minda. Marami siyang naikwento tungkol sa mga pinagagawa ng engkanto Sir Casper. Pero hindi ko pinapakinggan o hindi nakatuon doon ang aking atensyon. Kumbaga, pasok sa tenga, labas naman sa kabilang tenga. Kinabukasan ay nagpaalam ako kay Lola Minda na mamasyal kami ni Roxy malapit sa parke.
Pumayag naman siya, pero sinabihan akong umuwi ka agad at huwag nang lumayo sa parke dahil gubat na ang nasa unahan nito. Teka, sandali apo. Mas mainam pang isama mo si Buknoy para may kasama kayong lalaki. At walang loloko-lokong mangunsyami sa inyo dyan sa daan. Sandali lang at tawagin ko si Buknoy. Suhestyon ni Lolo Samuel at nagmadali nang lumabas ng bahay para tawagin ang binatilyong kapitbahay namin. Pagbalik niya ay kasama na niya si Buknoy. Kuya, huwag pangan. May mga sinasabi si Lolo Samuel kay Buknoy, pero hindi ko iyon maintindihan dahil halos pabulong lamang iyon. Pagkatapos nito ay pinaalis na si Buknoy at may sinasabi pa si Lolo ng kung ano-ano. Tumango ako at kaagad na nga kaming umalis ni Roxy. Nang nasa parke na kami, ay hindi ko maiwasang mamangha at saglit na nayakap ko ang sarili. Gawa ng sinalubong kami ng malamig na hangin at napaka-preska sa pandama. Nakita kong malaki na ang pinagbago ng parke. Nung huling pasyal ko kasi ay maganda pa yon at madaming tao ang namamasyal. Pero ngayon ay parang pabayaan na at halos wala nang namamasyal. Ilan lang ang mga taong nakita ko. Malayong malayo noon. Habang naglalakad kami, ay kakaibang katahimikan ang namutawi sa paligid. Hindi ko mabatid mga kaaswang kung bakit nakaramdam ako ng kakaibang kilabot at nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Lalo na tuwing dumadampi ang malamig na hangin sa balat ko. Alam niyo, parang hindi maganda ang nararamdaman ko sa lugar na to. Kakaiba eh. Bulalas ni Roxy. Napalingon ako kay Roxy nang marinig kong nagsalita siya. Ang akala ko kasi ay ako lang ang nakaramdam ng ganon. Ako nga rin eh. Dati kasi hindi naman ganito ang lugar na to. Alam mo bang paborito kong tumambay dito noon kapag nagbabakasyon ako? Paani ko pa at ibinida sa kaibigan ko kung gaanong kaganda noon ang parking iyon. Marami na talagang nagbago dito sa lugar namin, Ate Thea. May dumaan kasing malakas na bagyo noon at sinira ang parke na to. Sabat ni Buknoy. Habang nagsasalita si Buknoy, ay naramdaman kong parang may nakatingin sa amin. Saglit akong nagpalingalinga at nagbabaka sakaling hanapin kung tama ba ang kutob kong may nakatingin. Hindi nga ako nagkamali, Sir Casper. Dahil noong tumingin ako sa bandang kaliwa, ay may nakita akong lalaki sa di kalayuan. At nakatingin ito sa gawin namin. Sandaling bumagal ang ikot ng mundo ko nang magtagpo ang paningin naming dalawa ng lalaking iyan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin na mga oras na iyon. Gawa ng nararamdaman ko na lamang na dahan-dahan akong naglalakad papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Subalit makaraan ang ilang segundo, ay saglit akong minto sa paglalakad. Nung makita kong tumalikod na ang lalaki at nagmadaling umalis. Nagulat pa ako nang kalabitin ni Roxy ang balikat ko at tinanong kung saan raw ako pupunta at sino ang tinitignan ko. At kanina pa siya salita ng salita pero hindi naman pala ako nakikinig. Ano kasi? Sasabihin ko na sana, Sir Casper, sa kaibigan ko ang tungkol sa lalaking saglit na nagpatigil ng mundo ko. Ang kaso nga lang ay nahiya naman ako dahil baka kung ano pa ang isipin niya. Isa pa, noong ibalik ko ang tingin doon sa lalaki ay wala na ito.
Nakailang beses pa akong nagpalingalinga para hanapin siya. Gawa ng gubat na ang nasa unahang bahagi nito. Imposible namang lumusot siya doon, gayong napakasukal na noon. Hoy, ano na? Ayos ka lang ba? Namumutla ka oh. Tara na nga, umuwi na lang tayo. Niya. Hindi na ako kumibubat. Sumunod na lamang sa dalawa. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi mawala-wala sa isipan ko ang mukha ng lalaki. Ewan ko kung bakit pakaramdam ko ay gustong-gusto ko siya muling makita. At higit sa lahat ay gusto ko siyang makausap. May kung ano ang nag-uudyok sa isipan kong bumalik uli sa parke at magbabaka sakaling makita muli ang lalaki at makausap ito. At dahil nga sa kagustuhan kong makita ang lalaki mga kaswang, ay palihim akong pumunta sa parke. Sa isip-isip ko, saglit lang naman ako. At uuwi rin kaagad, kaya hindi malalaman ni na lolo at lola na umalis ako sandali. Tsaka nagpaalam naman ako kay Roxy na may bibilhin lang ako. Kausap niya naman ang pinsan kong si James at mukhang magkasundo naman ang dalawa. Kaya't hindi ako mangangambang walang makakausap ang kaibigan ko. Hapon na ng mga sandaling iyon. Habang nag-iikot ako sa parke at panakanakang hinahanap ang lalaki. Pero ilang minuto na ako sa paglalakad at nagawi na nga ako sa masukal na talahiban. Ay hindi ko pa rin makita-kita ang lalaki. Noong makaramdam ako ng pagod, ay saglit akong umupo sa ilalim ng puno para mamahinga. Nang makaupo na ako, ay saglit na ipinikit ko ang mga mata para lang hapin ang napakasariwang hangin. Nang sa walang ano-ano bigla na lang may nagsalita. Naliligaw ka ba? Tanong ng lalaki sa isang tinig na malamig, ngunit kaakit-akit. Mabilis na naimulat ko ang mga mata at sa pagdilat ko nga ay tumambad sa akin ang napakagwapong lalaki. Tama, siya ngayon. Siya ang lalaking nakita ko nung nakaraan. Sambit ko sa isipan at nakailang beses nang kinurap-kurap ang mga mata para makasiguradong hindi ako namamalikmata. Nang muling nagtanong ang lalaki kung naliligaw ba o umano ako, ay natarantang tumayo ako at nagpagbag ng palda. Tapos ay sinabi ritong hindi ako naliligaw. Sadyang may hinahanap lang talaga akong tao. At kaya ako naupo dahil nakaramdam ako ng pagod at pananakit ng binti. Napasingap ako nang lumapit lalo ang lalaki at marahang yumukod at tinignan ang binti ko at pinisil. Sinabihan niya akong umupo uli at hihilutin niya umano ang binti ko para ma-relax. Magagalit na sana ako pero noong maramdaman ko muli ang marahang pagpisil ng lalaki at hinilot niya na nga ang binti ko, ay nakaramdam ako ng pagka-relax. Kaya't hindi na ako nagreklamo pa. Hinayaan na lamang ito sa ginagawa. Nang medyo nawala ng pananakit sa binti ko, ay nagpasalamat ako sa lalaki at nagpakilala. Sinamantala ko iyon, Sir Casper, dahil iyon naman talaga ang gusto ko. Ang makausap ang binata at maitanong sa kanya kung ano ang pangalan niya. Ako nga pala si Thea. Ikaw, anong pangalan mo? Malumanay kong tanong sa kanya. Elias. Elias ang pangalan ko. Sagot nito. Nadamay na naman si Elias. Sa pagkakataong iyon, ay talagang kinapalan ko na ang mukha ko. At tinanong ko si Elias kung may show ba siya, hindi, joke lang. Kung may asawa na ba siya o kasintahan at saan rin siya nakatira. Isang nakakaakit ng ngiti ang ipinakita niya sa akin.
Sabay iling at nagwikang, hinay-hinay lang raw ako sa pagtatanong dahil mahina ang kalaban. Pasensya ka na. Masyadong na-excite lang ako. Nahihiyang sambit ko. Tumikay muna si Elias bago nagsalitang. Wala siyang asawa. At mas lalong wala naman siyang jowa. Alright. Nasa malapit lang raw siya nakatira kung saan kami naroroon at palagi niya akong nakikita. Inamin niya ring noon pa man ay nakikita niya akong tumatambay sa parke. Kaya lang ay nahihiya siyang lumapit sa akin. Kaya't nalungkot siya nung nalaman niya umalis na pala ako sa baryo. Masaya akong nakita kita ulit. Wika niya at sumeryoso ang mukha. Nagulat ako sa revelasyong sinabi ng binata. Hindi ko alam kung ano ang sasagot ko. Matapos siyang sabihin, matagal na niya pala akong nakikita. Pero siya, yun pa lang ang ikalawang beses na makita ko. Madali lang kagaanan ng loob ang binata. Marami pa kaming napag-usapan hanggang sa nag-aya na nga siyang iuwi na ako. At baka hinanap na ako ni Lolo Samuel at Lola Minda. Nagulat ako at nagtanong sa kanya kung paano niya nalaman ang pangalan ng lolo at lola ko. Saglit na tumingin sa akin si Elias at para bang nag-isip siya ng isasagot. Di bali, wag mo nang sagutin ang tanong ko. Wika ko tapos ay humikab. Akmang tatayo na sana ako. Pero bigla na lamang akong nakaramdam ng pagkahilo at pananakit ng ulo. Hanggang sa tuluyan na lamang akong nawala ng malay. Hindi ko alam kung ilang oras akong nawala ng malay. Pero noong magising ako, ay nasa bahay na ako ni na Lola Minda. At pinupunasan na ng abuela ko ang aking noo ng maligamgam. Magtatanong pa sana ako pero sinabi ni Lola Minda sa akin na mataas raw ang lagnat ko. Kaya't matulog raw ako uli. Maghapong mataas ang lagnat mo at paminsan-minsan ay naririnig ka naming nagsasalita. Teka, sino ba yung binabanggit mong lalaki ha? May iniwan ka bang kasintahan sa Maynila, apo? Tanong ni Lola Minda na siyang nagpakunot ng noo ko at nagtataka. Gawa ng papaanong nasabi niyang maghapon akong nilalagnat. Kanina lang ay pumunta pa ako sa parke at kausap si Elias. Nang mga sandaling iyon ay naguguluhan ako at hindi alam kung ano ang mga nangyayari at bakit bigla akong nagkasakit. Dahil sa sama ng pakaramdam ko ng araw na iyon, ay hindi ko na lang pinagtuunan pa ng pansin ang kung anumang nangyayari. Hindi ko alam kung bakit, pero litong-lito talaga ako. At kung totoo nga bang nakausap ko ang binatang si Elias. Pero sa pagdaan ng mga araw ay palagi ko nang nakikita ang binata, Sir Casper. Palagi na lang siyang sumusulpot. Tuwing pumupunta ako sa parke o kahit sa labas ng bakuran, ay nakikita ko. Kung minsan naman ay lagi siyang may dalang bulaklak. Natataan pang abala ang kaibigan kong si Roxy, kaya't hindi nito nakikita ang binatang si Elias. Ewan ko rin ba mga kaswang, kung bakit tuwing binabala ko nang sabihin kay Roxy o kaya naman kay Lola Minda ang tungkol kay Elias, palaging nauudlot. At tila ba may kung sino ang umaharang sa isipan ko para sabihin sa kanila ito. Sa totoo lang, magaan ang bawat pag-uusap naming dalawa ni Elias. Kahit na medyo tahimik siya ay nararamdaman ko ang kabutihan sa puso niya. Hindi siya gaya ng iba na sa unang tingin mo pa lang ay alam kong hindi nagagawa ng tama. O kaya naman ay hindi na mapagkakatiwalaan ang kanilang pagmumukha. Pero si Elias, tuwing kasama ko siya, masaya ako.
At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay parang gustong-gusto ko siyang palaging nakikita. Kaya naman kung minsan ay pumupuslit ako sa bahay ni Lola Minda nang hindi niya nalalaman. Pero simula rin noong nagkikita kami ni Elias, ay hindi na ako tinatantanan ng sakit. Tuwing gabi na lang ay mataas ang lagnat ko at sobrang sakit ng katawan ko. May mga napapaganipan rin akong mga kakaiba, gaya na lamang ng isang kagubatan na puno ng liwanag. Isang ilog na sa tanang buhay ko, ay iyon pa lamang ang unang beses na makakita ako ng ganon. Sobrang nag-aalala na si Lola at si Lolo Samuel kung bakit hindi na ako nawawalan ng sakit palagi. Hanggang sa isang gabi, malaki ang buwan sa kalangitan. Habang magkausap kami ni Elias sa labas ng bahay, ay inalok niya akong sumama sa kanya. Tinanong ko siya kung saan kami pupunta. Gabing-gabi na kasi at baka mapagalitan ako ni na Lolo at Lola. Maipapakita ako sa iyo, Anya. Ha? Saan naman? Tsaka anong ipapakita mo sa akin? Wala sa loob na tanong ko. Isang lugar na hindi pa nakikita ng karamihan. Sagot niya. Hindi ko alam kung bakit ako sumasang-ayon sa paanyaya ng binata, Sir Casper. Hindi ko rin inisip kung saan kami pupunta. Basta ang alam ko lang, gusto kong makasama siya. Gusto kong malaman kung anong lihim ang itinatago niya. Hindi ko alam na simula na pala iyon ng paglalakbay ko sa isang mundong hindi ko inaakalang mapupuntahan ko. Huwag kang mag-alala. Hanggat kasama mo ako, ligtas ka at walang mangyayaring masama sa iyo. Makahulog ang sabi ni Elias at tahimik kaming naglalakad. Wala akong ibang naririnig kundi ang yabag naming dalawa at ang bahagyang ugong ng hangin. Maliwanag ang buwan at para bang sinasadya nitong ilawan ang daang tinatahak namin ng mga sandaling iyon. Nakakapinibago pero hindi nakakakaba. Sa halip, may kakaibang saya akong nararamdaman habang kasama siya. Ewan ko ba, pero kasi alam niyo sa totoo lang, ni minsan ay hindi pa ako nagkakaroon ng kasintahan. Kaya siguro normal lang ang makaramdam ng ganon. Yun bang kahit wala namang ginagawa sa iyo ang isang binata, ay masayang masaya ka. Presensya niya lang ay sapat na. Ramdam niyo ba yung ganon? Sigurado ka bang ayos lang to? Baka mapagalitan na ako ni Lola Minda. Si Roxy, baka magising siya at malaman niyang wala ako sa tabi niya. Tiyak na hahanapin niya ako. Mamaya niyan, bigla niya nalang gisingin si Lola. Mayari pa ako. Wika ako at bahagyang natatawa. Pero halatang kinakabahan din. Ako ang bahala sa iyo. Ako na rin ang magsabi sa lola mo. Kung sakali mang malaman nilang wala ka sa bahay at hahanapin ka. Basta't ako ang kasama mo, wala kang dapat ipag-alala pa. Sagot niya at saglit na tumingin sa akin at nginitian ako. Napalunok ako ng laway at muling bumilis ang pagtibok ng puso ko. Tugtog. Nung muling magtama ang paningin naming dalawa, sobrang gwapo niya at nakakaakit magmasdan ang mga mata niya. Kahit na siguro buong magdamag o buong araw ko siyang titigan, ay hindi ako mananawa. Maya-maya pa, dumating kami sa isang bahagi ng gubat. At iyon pa lang ang unang beses na makarating ako sa lugar na iyon. May maliit na lagusan sa pagitan ng mga ugat ng puno. Parang daan ng likas lang na nabuo sa pagitan ng mga punong gubat. Lumuhod si Elias at iniabot ang kamay niya. Humawa ka, nakangiting sabi niya.
Hinawakan ko ang kamay niya at dumaan kami sa lagusan. Kinakabahan pa ako habang inalalayan ako ni Ilyas na maglakad. Sa isip-isip ko, kailangan kong magtiwala sa kanya. Alam kong hindi siya gagawa ng ikakapahama ko. Nung tuluyan na naming malampasan ang masukal na bahagi, ay para akong saglit na huminto sa paghinga habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawing tumambad sa harapan ko. Teka, umaga na ba? Bakit ganun? Bakit ang liwanag na at nakikita ko ang mga magagandang tanawin? Tanong ko sa isipan. Isang lawang kasing linaw ng salamin ang tumambad sa paningin ko, Sir Casper. Sa paligid nito, may mga punong sobrang tatangkad. May mga bulaklak na parang gawa sa liwanag. At ang hangin, napakapresko at sariwang-sariwa. Sa gilid ng lawa, may mga nilalang na animoy pino ang galaw. Ang iba'y parang may pakpak. Ang iba naman ay nababalot ng liwanag. Ngunit ni isa sa kanila, hindi ko maaninag ng buo. Parang panaginip lang. Ilyas, nasaan tayo? Bulong ko sa binata. At hindi inaalis ang tingin sa mga nagagandahang tanawin. Sa isang lugar na bihira lang madaanan ng mga tao. Sagot niya. Hindi sinabi ni Ilyas kung saan kami naroroon. Hindi ko na rin naman tinanong pa uli. Dahil sa mga oras na iyon, ay parang hindi na mahalaga ang tanong na iyon. Napapitlag pa ako nang muli niyang hinawakan ang kamay ko. Gusto ko lang malaman mo, masaya akong nakikita kitang masaya habang pinagmamasdan ang mga nagagandahang tanawin. Seryosong wika niya. Ano ka ba? Kahit sinong babaeng dalhin mo dito, tiyak akong walang pagsidlan ng sayang mararamdaman nila. Gaya ko, sobrang gaganda kaya ng mga tanawin. Parang nananaginip na nga lang yata ako eh. Pakurot nga ng pisngi ko. Ngiti ko sa kanya na siyang ikinangiti naman ng binata. Tara, doon tayo sa unahan. Marami pang mas magagandang tanawin ang makikita mo doon. Anya. At hindi na nga binitawan pa ang kamay ko. Siyempre ako naman, Sir Casper, kilig na rin sa ginagawang iyon ng binata. Pag-aramdam ko kasi ay naka-jackpot ako. Bukod sa napakagwapo na ni Ilyas at mabait, abay napakagaling pang sumayaw, hindi joke lang. Abay napakaganda pa ng kanilang lugar. Subalit sa kalagitnaan ng tanawing pinagmamasdan ko, biglang may bumulong sa isipan ko. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag kang magpapaniwala sa mga ipinapakita niya sa iyo. Lahat ng iyan ay hindi totoo. Umalis ka na dyan. Hinihintay ka na ng lolo at lola mo. Mabilis akong napalingon. Matapos maulunigan ang boses ng isang baritono na may pagkatanda. Pero wala namang ibang tao sa paligid maliban sa aming dalawa ni Ilyas. Kaya kanino nang gagaling ang boses ng isang matanda? Bakit binabalaan niya ako? At sinabihan akong umuwi dahil hinihintay na ako ng mga taong totoong nagmamahal sa akin. Napakapit ako sa braso ni Ilyas. Narinig mo ba yun? Tanong ko sa kanya. Yung alin? Kunot noong tanong niya. Yung boses na parang matanda. Para siyang bumubulong sa tainga ko. Tumingin sa akin ng diretso si Ilyas. Saglit na katahimikan sa pagitan naming dalawa ang dumaan. Minsan, kapag malapit ka sa mga lugar na ganito, naririnig mo ang mga bulong ng kalikasan. Sagot niya, at kagad na iniwas ang tingin. Kaya pala ganun, sambit ko, at hindi maipaluwanag ang sarili
kung bakit parang nalilito ako at kinakabahan. Pilit na iniwaglit ko na lamang sa isipan ang naririnig kong bulong kanina at nagpakasaya na lamang ako kasama si Ilyas. Sa isip-isip ko noon, isasama ko na lang sina lolo at lola pati na si Roxy sa susunod na araw. Sa ngayon ay magpakasaya na muna ako kasama si Ilyas. Subalit sa tuwing nalulunod na ako sa kasayahang nararamdaman, Sir Casper, ay nakakarinig na naman ako ng bulong. Pero paulit-ulit lang. Kaya tinakala kong gawa lamang iyon ng kalikasan, gaya ng sinabi ni Ilyas. Kaya naman ayaw ko nang paniwalaan. Dito ka muna saglit. May pupuntahan lang ako. Babalik din ako kaagad. Wika ni Ilyas. Ha? Saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ko. Natatakot kasi akong mag-isa sa lugar na unang beses pa lamang akong nakatabak. Diyan lang, may kukunin lang ako. Huwag kang mag-alala. Babalik rin ako kaagad. Ngiting wika niya at pinisil pa ng bahagya ang pisngi ko at sinabihan akong libangin ko na lang muna ang sariling tumingin-tingin sa tanawin. Ayaw ko man ay pilit na lamang ang ngiting ipinakita ko sa kanya at sinabihang bumalik siya kaagad. Makalipas ang ilang minuto, wala pa ang binata, ay nakaramdam ako ng kakaiba. Lumamig ang ihip ng hangin. At parang may mga matang nakatitig sa akin mula sa likod ng mga halaman. Ilyas, ikaw ba yan? Tawag ko at nagbabagas sakaling magpakita ang binata. Ngunit wala akong tugon na narinig. Kaya't nagpasya akong lapitan ng puno kung saan ako nakaramdam na may nakatingin. Subalit, nakailang hakbang pa lamang ako. Ay gayon na lamang ang gulat ko at bahagyang napaatras ng biglang. May lumabas mula sa likuran ng puno. Isang napakapangit na nilalang. Matangkad, payat, kulay abo ang balat at may matang namumula na nakamulagat. Madilim ang presensya niya at ang bigat. Para siyang galit na galit. Hindi ka dapat naririto. Wika nito sa malamig at matalim ang tinig. Sino ka? Nasaan si Ilyas? Kinakabahang tanong ko at umaatras ng dahan-dahan. Tao ka. Dapat kung saan ka nararapat ay doon ka lang. Napasigaw na lamang ako nang makita kong biglang itinaas nito ang kamay niya at may mahabang mga kuko at akmang susugurin na ako. Isang malakas na boses ang narinig ko at talagang dumadagong-dong iyon sa kawalan na siyang labis na nagpahilakbot sa akin. Bumalik ka rito. Tama na, tumigil ka at huwag na huwag mong saktan ang babaeng mahal ko. Lumitaw si Ilyas mula sa likuran ko at sa isang iglap ay napaatras ang nilalang at bigla na lamang naglaho. Natakot ako at sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa takot nang makita ko ang nilalang o dahil iyon sa huling sinabi ni Ilyas bago maglaho ang nilalang. Hinawakan ni Ilyas ang kamay ko at dinala ako palayo. Natakot ka ba? Pasensya ka na. Nag-aalalang wika niya sa malungkot na boses. Anong nangyari? Sino yun? Nagugulo ang tanong ko at nanginginig pa rin ang mga kamay ko at tuhod ko. Hindi siya sumagot agad. Hinintay niyang makalayo kami bago siya huminto sa ilalim ng isang puno. May mga hindi sang-ayon na naririto ka.
Sabi niya sa malamig na boses. Ah, ano? Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Tumingin sa akin si Elias. Pero sa halip na sagutin niya ang tanong ko, ay hinawakan niya ang pisngi ko at tinitigan niya ako. Na para bang may gusto siyang sabihin, pero pinipigilan niya lang ang sarili. Doon ko rin siya natitigan ng maayos. Wala siyang guhit sa ibaba ng ilong niya. Bakit hindi ko kaagad napansin yon? Pangako, basta't narito ako, hindi ka nila masasaktan. Tanging nasambit niya. Gusto kong paniwalaan ang mga sinasabi niya. Pero bakit parang hindi ako kumbinsido? Bakit pakiramdam ko ay may mali? Teka nga Elias, matanong ko lang, bakit mo ako dinadala dito? Anong meron sa lugar na to na gusto mong makita ko? Tanong ko sa kanya. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa dulo ng tubig, kung saan tila may mga ilaw na lumulutang. Parang may mga alitap-tap, ngunit mas maliwanag pa iyon, Sir Casper. Pagdaraan ng ilang sandali, bumulong siya. Dahil sa lahat ng nakita ko, ikaw lang ang nakaramdam ng tunay na pagkagiliw sa mundong ito. Kahit hindi mo pa alam kung ano talaga ito. Nagugulo ang napatingin ako sa kanya. Bakit ba parang napaka-misteryoso niya na ngayon? Bakit parang nag-iba na ang aura niya? Kung kanina nung hindi pa nagpakita ang pesting nilalang na iyon, ay ang saya-saya pa ng presensya niya. Ang daming katanungan sa isipan ko ng mga sandaling iyan na hindi masagot-sagot. Ano ba talaga to, Elias? Alam mo, hindi na ako nakikipagbiruan ha. Tanging ngiti lamang ang naisagot ng binata. Pero alam kong sa likod ng mga ngiting iyan ay may itinatago siyang lihim. Bago pa ako makapagtanong muli, bigla na namang nag-iba ang paligid. Ang liwanag sa lawa ay tila kumulimlim. Sa kabilang gilid, may tatlong nilalang na dahang-dahang lumalapit sa amin. Muli ay nakaramdam na naman ako ng takot at napahawak sa kamay ni Elias. Hindi ka dapat dinadala rito, sabi ng isang babaeng may matinis na boses. Mabilis na tumayo si Elias at iginawoy niya ako papunta sa likuran niya. Ako ang nagdala sa kanya, maraing sabi ng binata. Wala kayong karapatang hindi na naituloy pa ng binata ang sana'y sasabihin ng biglang sumabat ang babaeng may nakakatakot na anyo. Hindi ikaw ang magpapasya kung sino ang nararapat sa lugar na ito. Singhal nito. Tao siya. May hangganan ng dapat niyang makita. Sabat pa ng isa pa. Sa isang iglap ay muli na namang nagiba ang aura ng paligid. Naging katakot-takot na iyon at para bang may dilobyong paparating. Nang tignan ko ang babae, ay nagtaas ito ng kamay. Tulad ng nauna kaninang nakita kong nilalang. Akmang sasaktan ako nito, pero sa isang kisap mata, tinamaan sila ng liwanag mula sa kung saan. Sa sobrang takot ko nga ay hindi ko na alam kung ano ang mga nangyayari. Bastang alam ko lang ay galit na si Elias na pinapaalis ang tatlo at pinagbantaan niya ang mga ito. Napaatras pa ang tatlo. Galit man sila pero mas natatakot yata silang matikman ang galit ng binata. Dahan-dahan silang umatras hanggang sa tuluyan silang mawala sa paningin ko. Naiwan akong nakatitig kay Elias at sa wakas, nabuo sa isip ko ang isang tanong na hindi ko kailanman masagot-sagot. Sino ka ba talaga? Tanong ko sa isipan.
habang hindi inaalis ang titig sa binata. Sa gitna ng katahimikan ay muli na naman akong nakarinig ng boses. Malinaw na malinaw sa pandinig ko at pamilyar na. Ngunit tila galing sa malayo. Napapikit pa ako ng mga mata at sa pagdilat ko ay nasa higaan ako at napapalibutan ng usok. Bahagya pa akong napaubo nang malanghap ang usok. Amoy insenso daw iyon. Taya po. Boses ni Lola Minda ang naririnig ko. Pagtingin ko sa paligid ay nakita ko ang kisame ng bahay ni Lola. Dahan-dahan akong tumingin sa taong walang tigil sa pagsasalita. Naroon ang isang matandang lalaki. Kulubot ang muka at puti na ang buhok. May hawak siyang sanga ng palaspas na tila sinasawsaw sa langis. Salamat sa may kapal. Nagising ka rin. Bulong ng matanda. Inalalayan niya akong makaupo kahit naramdam ko pa rin ang panginginig ng katawan ko. Saan ako galing? Si Ilyas? Nasaan siya? Paos na tanong ko at nagpalingalinga at hinahanap ang binata. Nagulat pa ako nang biglang yumakap ng mahigpit si Lola Minda at humahagulgol ng iyak. Mabuti at nagising ka na, Apo. Ang akala ko talaga hindi ka na magigising pa. Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin. Wika niya sa garalgal na boses. Litong-lito pa rin ako kung ano ang nangyayari. Bakit wala si Ilyas? At bakit nasa bahay na ako ni Lola Minda? Gayong magkasama pa lang kami ng binata. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino po siya, La? Tanong ko matapos tignan ng matanda. Nagpakilalang manghulyo ang matanda bago nagsabing 3 araw na nila akong binabantayan at sa loob ng 3 araw na iyon ay wala akong malay. Sa kadahilan ng kinuha daw ako ng engkanto at dinala sa kaharian nito. Nagulat ako at napalunok ako ng laway sa nadinig. Sa pagkakaalam ko kasi ay saglit na saglit ko lang na nakasama si Ilyas. Bakit sinasabi ng matandang 3 araw akong walang malay? Tsaka, ano yung sinasabi niyang kinuha? Kinuha? Sambit ko. Tumango si Lola Minda at inulit ang sinabi ng albularyo. Bumigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba? Lungkot? O pagkalito sa mga nangyayari? Lalong-lalo na nang maisip ko si Ilyas. Basta, ang alam ko lang, parang may bahaging iniwan sa akin ng binata nang hindi ko namamalayan. Kaya pala kakaiba ang lahat. Parang panaginip. Bulong ko. Oo, dahil sa engkanto ang mundong pinupuntahan niyo. Masarap sa simula, maganda, parang paraiso. Pero darating ang oras na hindi ka na makakabalik kung hindi ka gagamutin. Sagot ng albularyo. Ginamot ninyo ako? Walang pag-alinlangang tumango ang albularyo. Sinabi niya sa akin simula pa lang noong mawala na ako ng malay, ay ginagamot na niya ako. At panakanakang binubulungan niya ang tenga ko at ipinapaalalang mali ang napuntahan ko at bumalik na daw ako. Upang sa ganoon ay hindi ako maligaw ng landas. Pero may isang bagay ang hindi ko inaasahan. Wika nito. Ano po yun?
May isa sa kanila ang humahawak sa iyo. Pinipigilan kang mawala. Iyon ang dahilan kung bakit palagi kang ligtas. Kahit ilang beses ka nang munti kang mapahamak sa kanila. Natahimik ako. Bumalik sa isipan ko ang mga eksenang muntik na akong sakta ng ibang nilalang. At sa huli, laging si Elias ang sumasagap sa akin. Palagi siyang nandyan at nangangakong hinding-hindi ako mapapahamak hanggat kasama ko siya. Si Elias, siya ang nagligtas sa akin. Palagi. Sambit ko. At may namumuong luha sa mga mata. At nagbabadya na iyong bumagsak. Pero pinipigilan ko lang. Tumango ang albularyo at sinabing, nararamdaman niyang nagkagusto sa akin ang engkantong iyan. Pero, paano niya ako binalik? Nagugulo ang tanong ko. Sa pagkakaalam ko kasi, Sir Casper, kapag naengkanto na ang isang tao, ay mahihirapan ang makabalik ang taong iyan na biktima sa mundo ng mga engkanto. Bakit ako? Wala man lang kahirap-hirap na nakabalik at nakawala sa kanilang mundo. Dahil mas pinili niyang ikaw ay mabuhay kaysa manatili sa kanya sa mundong iyon. Sa huli, siya pa mismo ang humiwalay sa koneksyon ninyong dalawa. Hindi ko inasahan yon. Madalang sa kanila ang may kusang bumitaw. Paliwanag ng albularyo. At ngayon, tapos na ba? Tanong ko. Hindi pa ganap. Ang ugnayan ninyo ay hindi basta napuputol. Pero habang ikaw ay narito at piliting wag makita ang engkantong iyon, unti-unti siyang mabubura sa alaala mo. Yun ay kung hindi na magpapakita pa sa iyo ang engkantong iyan. Hindi ako makapagsalita ng mga sandaling iyan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Noong hanapin ko si Roxy, ay nagulat ako sa sinabi ng albularyo. Dahil gaya ko ay nasa mundo rin ng mga engkanto si Roxy at kasalukuyang nasa bahay ng pinsan ko. Ginagamot rin ng albularyo. Ayon kay Lola, simula noong mawalan ako ng malay, ay iyon na rin ang umpisa ng pagkakasakit ni Roxy. Hanggang sa tuluyan na ngang mawala sa sariling ulirat ang kaibigan ko. Noong sumapit na ang gabi, ay nanibago ako. Napakatahimik ng buong paligid. Habang nakahiga ako ay pinikit ko ang mga mata hanggang sa tuluyan na akong tinangay ng antok. Nanaginip ako at sa panaginip ko, Sir Casper, ay naroon si Elias. Nakatayo siya sa ilalim ng punong may mga bulaklak na nagliliwanag. Nakangiti siyang nakatanaw sa akin, pero malungkot ang mga mata. Tinawag ko siya at nagmamadali akong naglakad, papalapit sa kanya. Aaminin kong kahit ilang oras pa lamang kaming hindi magkasama, ay sobrang namimiss ko na siya. Gusto ko siyang lapitan at yakapin. Gusto kong sabihin sa kanyang mahal ko na siya. Pero bakit ganon? Bakit habang lumalapit ako, ay parang papalayo naman nang papalayo ang kinaroroonan niya? Sumigaw na ako at tinatawag ang pangalan niya. Kinakabahan sa isiping baka mawala na naman siya sa akin. Hanggang sa sunod-sunod na pagyugyog sa balikat ko, ang siyang nagpagising sa akin. Lola, si Elias. Si Elias po. Tanging nasambit ko at tuluyan na akong umiyak. Hinapuhap ni Lola Minda ang likod ko at sinabing kalimutan ko na si Elias. Magkaiba kami ng mundong ginagalawan. Putulin ko na ang anumang nararamdaman ko para sa engkantong iyan.
Isang linggo nang lumipas mula nang magising ako, ay hindi ko pa rin nakakalimutan si Ilyas. At tuwing ipinipikit ko ang mga mata ko, ay ang mukha ng binata ang nakikita ko. Nakangiti pero malungkot ang mga mata. May mga gabing napapanaginipan ko siyang nakatayo sa gilid ng lawa. Malungkot na nakatanaw sa akin at hindi nagsasalita. Hindi rin siya lumalapit. Parang hinihintay na niya ako ang magdesisyong lumapit. Pero lagi akong nagigising bago pa man ako makalapit sa kanya. Hindi pa tapos? Ani Mang Cardo nang muling bumisita siya sa bahay ni na Lola. Tinanong siya ni Lola kung ano ang dapat gawin para tuluyan ng maputol ang lahat. Dapat sa lalong madaling panahon ay maputol na ang ugnayan naming dalawa ni Ilyas bago pa magbago ang isip ng engkanto at tuluyan na akong kunin ito. Apo mo lang ang makakapagsabi kung kailan mapuputol ang ugnayan nila. Dapat kumbinsihin mo siyang mapanindigang huwag sumama ulit sa engkantong iyon. Sagot ng albularyo at tinignan niya ako. Iha, mag-isip ka ng maayos. Dapat kalimutan mo na ang engkantong iyon at mamuhay ka ng normal para tigilan ka na niya. Yan lang ang makakapaghiwalay ng ugnayan sa inyong dalawa. Maraing wika ng albularyo. Paano kung ayaw ko pa siyang kalimutan sa ngayon? Malungkot kong tanong sa albularyo. Hindi ito sumagot. Sa halip ay inilabas niya ang isang maliit na botelya mula sa dala niyang bayong. May lamang berdeng likido at tila naglalagablab sa loob. Gusto mong makita siya sa panaginip? Seryosong tanong ng albularyo. Pwede ba yun? Mahinang tanong ko. Tumangaw ang albularyo pero may babala siya. Huwag mong aabusuhin. Isa lang ang patak na kailangan. At kung papalarin ka, masara mong mabuti ang huling kabanata ninyo. Kapag kaharap mo na siya, sabihin mo na ang dapat sabihin at tuluyan mo ng putulin ang kung anumang ugnayan meron kayo. Tandaan mo, iha, may mga mahal ka sa buhay na naghihintay dito. Huwag puro puso ang pairalin mo. Tumango ako at kinuha na nga ang boteng inaabot niya. Kinagabihan, hawak ko ang botelyang ibinigay ng albularyo. Pinikit ko ang mga mata at ininom iyon. Gaya ng una kong pagpasok sa mundong iyon. Bigla akong napadpad muli sa gilid ng lawa. Natanaw ko si Ilyas. Nakatayo siya sa di kalayuan at nakatalikod. Ilyas? Tawag ko at patakbong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ipinadama ko sa kanya kung gaano ako nangungulila sa mga panahong hindi ko siya nakikita at nakakausap. Hindi ka na dapat bumalik dito, Teya. Nanganganib ka. Nag-aalalang wika ng binata matapos kumala sa pagkakayakap. Hindi ito ang katawan ko. Panaginip lang ito. Wika ko at tumango siya. Alam ko, pero bawat pagbalik mo, mas lumalalim lalo ang ugnayan nating dalawa. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko at... Bakit mo ako binalik? Hindi mo ba ako mahal? Putol ko sa sanay sasabihin niya. Dahil mahal kita, kaya kita ibinalik. Dahil ayaw kong magdusa ka ng habang buhay sa piling ko at sa piling ng mga kauri ko. Mahal din naman kita, Ilyas. Handa akong... Hindi pwede. Mali ang iniisip mong gawin, Teya. Hindi tayo pwedeng magsama dahil alam kong hindi titigil si Luna hanggat nasa tabi kita. Papatayin ka niya
at gawing alila ang kaluluwa mo habang buhay dito sa mundo namin. Ayaw kong mangyari yun, Teya. Mahal kita, kaya ako to ginagawa. Aaminin kong mali ang naging desisyon kong lapitan kita. Noong una tayong nag-usap, naging padalos-dalos ako at sinunod ko ang bulong ng puso ko. Malungkot niyang pahayag. Mas mataas ang katungkulan nila kaysa sa pamilya ko. Kaya't magagawa niya ano man ang gugustuhin niya. Dagdag niyang saad. Ipinaintindi niya sa akin ang lahat-lahat. Makumbinsi lang ako. Matapos naming mag-usap ng madamdamin, ay niyakap niya ako ng mahigpit. Umuwi ka na. Hinihintay ka na ni Lola Minda. Huwag kang mag-alala sa kaibigan mo. Gumagawa na ako ng paraan para makabalik siya sa inyo. Ngiting wika niya. Sandali, pwede bang makasama muna kita kahit ilang minuto lang? Kahit saglit lang. Gusto lang kitang yakapin at maranasan ulit ang unang araw na dinala mo ako rito. Nakita ko kung gaano kaganda ang tahanan ng lalaking mahal ko. Pakiusap ko sa kanya. Malamlam ang mga matang tumango ang binata at sa isang kisap mata ko lang ay muling nagliwanag ang lugar na kinaroroonan namin. Dinamdam ko ang bawat segundong magkasama kami. Pinilit kong maging masaya at hindi inisip ang magiging katapusan naming dalawa. Ipinaramdam ko sa binata kung gaano ako kasayang nakilala ko siya. Kahit nasa sandaling panahon lamang. Nakita ko at naramdaman ko kung gaanong kasaya si Elias sa mga minutong magkasama kami. Elias, kung sakali mang papala rin tayo, gusto kong makakilala ng isang katulad mo. Mabait, mapagmahal at handang magsakripisyo, alang-alang sa taong minamahal niya. Kung pwede nga lang, maging tao ka, hiniling ko na. Sambit ko. Ganon din naman ako. Ang kaso hindi pwede. Ang daya nga ng kapalaran nating dalawa. Ipinanganak tayo sa magkaibang mundo. Kaya't hindi tayo pwedeng magsama. Dahil isa sa atin ang magsasakripisyo kapag nangyari iyon. Pero mas pipiliin kong ako na lang ang magsakripisyo. Makita lang kitang masaya at mamuhay ng normal, Teya. Sapat na sa akin yon. Habang buhay kitang mamahalin at hindi magbabago iyon. Ikinarap-kurap ko ang mga mata at pinipilit na huwag tumulo ang luha. Matapos marinig ang madamdaming sinasabi ng binatang minahal ko sa maiksing panahon. Sana sa susunod na panahon ay nasa isang mundo na tayo para pwede tayong magsama na walang magsasakripisyo. Naluluha ako ng wika. Ewan ko ba, Sir Casper? Pero pakiramdam ko ay parang nagpapaalam na kami sa isa't isa. Pakiwari ko ay iyon na ang huling beses na magkikita kami. Kaya napakarami kong sanang binitawan. Sana magkikita pa kami. Sana sa susunod na ipanganak akong muli ay nasa iisang mundo na kami ni Elias para wala ng pader ang haharang sa aming dalawa. Iniharap ako ni Elias at niyakap ng mahigpit. Huwag ka nang umiyak. Ayaw kong nakikita kang nasasaktan. Malumanay niyang wika at marahang pinunasa ng mga luhang hindi ko na napigilan pang tumulo. Mas lalong nadurog ang puso ko nang gawin iyon ni Elias. Sobrang sakit na isiping hinding-hindi ko na siya makikita at makakasama. Tanging pangalan niya at alaala na lang
ang magiging baon ko sa pagbalik sa mundo ng mga tao. Huwag mo kong kalimutan. Bulong ko sa kanya at tinitigan siya ng malapitan. Hinding-hindi mahal ko. Kahit nga noong bihira ka lang magbakasyon sa lola mo, palagi kitang tinatanaw mula sa malayo. Iya't asahan mong nakatataka na dito sa puso ko. At kahit kailanman, ay hinding-hindi kita makakalimutan. Malambing niyang sagot at ginawaran ako ng matamis na halik. Hanggang sa parang usok na dahan-dahan siyang naglaho. At nang magising ako, ay may luha na sa gilid na mga mata ko. Hawak ko pa rin ang botelya, ngunit wala na itong laman. Isang patak lang, isang gabi lang at isang pamamaalam. Matapos ang gabing iyon, ay tuluyan na ngang hindi nagparamdam sa akin si Ilyas. Masakit sa masakit, Sir Casper, dahil siya ang kauna-unahang lalaking minahal ko. Langya talaga, Sir Casper, no? Kauna-unahang pag-ibig na nga, sa engkanto pa. Siya rin ang kauna-unahang nakahalik at nakayakap sa akin na lalaki. Guys, kung pwede lang magpabuntis sa kanya ay ginawa ko lang. Kaso tuloy na kaya yon, di joke lang. Para bero, naging masalamuot ang una kong pag-ibig. Hindi ko lubos sa kalaing makatagpo ako ng lalaking mamahalin ko sa katauhan pa ng engkanto. Kabuwang. Tungkol naman kay Roxy, naging maayos na siya makalipas ang ilang araw. At nung gumaling na siya, ay pinilit na kami ni Lola Minda na bumalik na sa Maynila para makapagnilay-nilay daw at makapag-isip ng tama. Hindi iyong sa mga engkantong lalaki kami sasama. Pagbalik namin ng Maynila, ayon, balik na naman sa magulong mundo. Pakikibaka sa trabaho at pakikisama sa mga taong sipsip sa boss. Pero alam niyo bang kahit na gaanong katagal na ang nakalipas, magmula nang mangyari ang unang pag-ibig ko sa engkanto, ay hinding-hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Malabo man sa isipin ko ang mukha niya kapag binabalikan ko sa isipan ang mga tagpong magkasama kami. Ramdam naman ang puso kong minsan na akong nagmahal ng engkanto. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, mga kaswang, dahil medyo kumukorne na ng bahagya. Muli, maraming salamat sa ating butihing narrator dahil napaunlakan niyang basahin at ibahagi sa mga taong tagapakinig ang karanasan kong ito. Muli, Sir Casper, maraming salamat po. Thea po ng Makati. Wakas. Makahilak mang budta ng istorya.